Ayan, isang napagandang araw po sa ating lahat, no, mga kaboses. Panibagong araw na naman po. Welcome po sa ating YouTube channel sa Vox Populi PH, kung saan po marami po tayong mga reaction videos na gagawin, mga kaganapan po sa ating bansa, mga kaboses, at may mga konting analyze o konting pag-aanalisa lang po tayo, mga kaboses. Ayan, kumusta ho kayong lahat? Unang-una po, ako po ay magpapasalamat po. Taos-pusong nagpapasalamat ho sa inyong lahat, mga kaboses. Lalong-lalo na ho sa ating subscribers, ano po, na mga taga-sunod, taga-suporta ho, at patuloy po nagsusuporta sa mga shares, sa mga likers po ng mga video natin dito sa Vox Populi PH. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaboses. And of course, ngayong araw po pag-uusapan ho natin, mga kaboses, ito nga hong sabi ho ni Vice President Sara Duterte, kasi ho may payo ang Vice Presidente ng bansang Pilipinas. May payo po siya sa mga botante raw ho. Sa mga botante, may mga payo siya. Di umano, mga kaboses, sinabi niya kasi dito sa statement niya rito, mga kaboses, mamaya ipi-play natin. Doon po, no, mag-ingat sa mga kandidatong matatamis daw ang dila, mga kaboses, at namimigay raw ho ng ayuda. Yan ho yung sabi ni Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Well, anyway, pakikinggan muna natin, tapos after ho ng video na ito, mga kaboses, bibigyan ho natin ng review, ano po, and commentary, mga kaboses. And narito ho ang balita. Credits po natin, i-credit po natin ito, mga kaboses, sa UNTV ho, mga kaboses. At ang headline ho ng video ito, mga kaboses, is VP Sara may payo sa mga botante versus mga kandidatong matatamis ang dila at namimigay ng ayuda. Ano ang mga pangako na napako? Pangalawa, hindi niutang na loob sa kanila ang ayuda. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko ay automatic ang boto ninyo. Isa ni Vice President Sara Duterte ang tatlong bagay upang aniyay mabago ang mukha ng pamahalaan maging ang pamamalakad ng mga politiko sa ating bansa. Bahagi ito ng kanyang talumpati sa Lagawi, Ifugao nitong Martes, December 3, kung saan isang gift-giving ang isinagawa kasabay ng selebrasyon ng ika-89 na anibersaryo ng OVP. Ayon sa Vice Presidente, dapat suriin mabuti ng isang botante ang mga kandidato at huwag magpapadala sa mga matatamis na salita sa kampanya. Una po, ay yung paniningil natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon ba nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Yun po ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises. Paliwanag ni VP Duterte, ang tunay na nagbibigay kredibilidad sa isang politiko ay kung ang kanyang mga pangako ay nagagawa o natutupad. Bukod dito, binigyang diin ng pangalawang Pangulo na hindi utang na loob ng mga mamamayan ang ayudang ibinibigay sa kanila dahil ito ay pera ng bayan at hindi ng mga politiko. Serbisyo ito ng pamahalaan na idinaraan lang sa mga opisyal ng gobyerno. Panghuli, hindi rin dapat gawing batayan ng pamilyang pinanggalingan o political dynasty para agad iboto. Maigi aniyang kilalanin muna ng mga tao kung sino ang kanilang mga iboboto sa darating na eleksyon. Hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa anak ni ganitong politiko, kapatid ni ganitong politiko, apo ng ganitong politiko, ay ibigay nyo na kaagad ang boto ninyo. Kailangan po suriin ninyo ng mabuti
Sa gitna ng impeachment complaints laban kay VP Sara, nag-iikot siya sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Office of the Vice President. Sa naturang gift-giving, nagpaalala si VP Sara sa publiko na maging mapagpatawad, mapagbigay at mapagmahal ngayong magtatapos na ang taon. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na kailangan niyang bigyang diin ang mga bagay na ito bilang siya ang pangalawang pangulo ng bansa. Ngunit iba naman aniya ang kanyang personal na pananaw sa bagay na ito. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, napakaraming salamat po sa UNTV, mga kaboses. Vice President Sara Duterte, mga kaboses ho, nagbigay ng payo sa mga botante. Kasi malapit na nga ho ang midterm election. Ano po? Papalapit na eh. Mayo mga kaboses. Napakalapit na lang ho. Sisimula na po ang halalan. Tama naman ho ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na talagang dapat ang mga tao po ay marunong po, no? Magmatyag. Marunong ho siyasat. Marunong po mangilatis para po hindi maloko sa susunod na eleksyon. Totoo po yun. Sino bang taong mga botante ang gusto magpaloko? Yung iba nga ngayon ang galit, ang grabe yung galit mga kaboses eh. Kasi naloko daw sila. Ano po? Naloko daw sila sa eleksyon. Kaya next election, wag na ho kayong magpaloko. And sinabi ho ni VP Sara na hindi utang na loob itong mga nagsilabasan ho na ayuda. Okay lang naman ho, nabobotohin natin yung... Kasi halos-halos sa mga politiko ngayon eh. Sabihin na natin, kung merong budget ito si VP Sara, tiyak na magbibigay rin ito ng mga ayuda. Ano po, yung ibang mga senador nga ho na kaalyado ni VP Sara namibigay ng ayuda. Kahit sino mga politiko ngayon nagbibigay ho ng ayuda. Hindi po ibig sabihin na lahat na nagbibigay ng ayuda mga kaboses, hindi nyo na ho bobotohin. So ibig sabihin, ano po, kailangan pa rin nating mangilatis. Kasi hindi rin lahat na nagbibigay ng ayuda ay mabuti. Kasi minsan, tinitake advantage ho ng ilang mga politiko itong ayuda. Ano po? Ginagamit ho nila yung ayuda system ng gobyerno para ho manghikayat o manghingi ng boto sa bawat tao. Yan po yung titingnan ninyo mga kaboses. Hindi lahat ng mga politiko nagbibigay ng ayuda masama. Kasi sa nakikita natin sa ating bayan mga kaboses, kailangan pa rin talaga ng ayuda. Ano po? Kasi bagsak pa rin yung ekonomiya natin sabihin na natin ho yung katotohanan. Kasi wala pa po tayong nakikita mga kaboses na konkretong solusyon na ginawa ng ating gobyerno mga kaboses. Nakafocus pa kasi sila ngayon sa pagtira kay Vice Presidente Duterte. Kailan ba kaya yan matatapos mga kaboses? May right naman yung mga nag-file. May right din yung Congress na i-push yung impeachment complaint laban kay VP Sara. And pero doon ako sa sinabi ni PBBM mga kaboses na dapat mag-focus yung ating legislative branch
doon sa pagpanday ng mga batas na naaangkop doon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Lalo na ngayon mga kaboses na may kinakaharap pa tayong napakalaking problema sa ating bayan. Kaya tama naman ho ito. Itong payo ng VP Sara, mga kaboses. Doon lang tayo sa ayuda. Hindi naman ho lahat ng nagbibigay ng ayuda masama. Hindi rin lahat nagbibigay ng ayuda mga kaboses dapat botohin. Ano po? Kailangan pa rin pong kilatisin yan mga kaboses kasi hindi lahat mabuti. Hindi lahat masama, hindi rin lahat mabuti mga kaboses. Kayo ho mga kaboses, ano po ang reaksyon sa ibinigay ho na payo ni VP Sara Duterte? Comment ho kayo sa baba mga kaboses and like, share na lang din po. Ano po, and subscribe kung nagustuhan nyo ang mga ganito mga video, mga reaction video, mga vlog na may komentary mga kaboses. Para sa inyo rin naman ho lahat ito. Kailangan ho natin na makialam sa mga pangyayari o sa mga nangyayari po sa ating bansa, lalo na ho sa politika, kasi dyan po yan po ang pundasyon mga kaboses ng mapayapang bayan natin and maunlad na bayan natin mga kaboses. And kayo rin, may part din kayo dyan, kaya mag-comment kayo sa baba. Huwag lang ho kayo mag-away mga kaboses kasi may nakita ko sa comment section, may mga DDS, mayroon hong mga BBM fanatics, ano po. So refrain lang po natin yung welcome lang, open lang po sana tayo dyan ng mga topics din sa comment section natin mga kaboses. Ano po? Maraming salamat po mga kaboses and yan na po muna ngayon po sa ating episode na ito mga kaboses. Comment po kayo sa lahat ninyong mga reaction dyan sa baba po sa comment section. Maraming salamat po Vox Populi PH, ang inyong lingkod mga kaboses. Bye-bye and see you in the next vlog mga kaboses. God bless!